Hello! Magandang gabi. Sorry do sa mga nagre-request ng video, no? Pumili lang ako na medyo maikli-ikli. Kasi, puyat pa ako eh. Bukas bawi ako. Kasi galing kaming Bacas River eh. Nag-investigate doon. Anyway, mga kababayan ko. So, meron ako nakitang video. Maikli lang naman to. Curious ako dito. Napanood ko na to sa news before. Alam niyo yung rosaryo daw ng demonyo? What do you mean rosaryo ng demonyo? 'Di ba? So rosary ito yung parang kagamitan ito ng mga Katoliko, no? Aba, Ginoong Maria, Marami ang napa-aba Ginoong Maria sa balitang nagmula mismo sa CBCP o ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa linggong ito. Di umano, may mga rosaryo na ginagawa raw instrumento ng mga demonyo. Mga obispo na mismo ang naglabas ng babala. Meron daw mga masasamang elemento na namimigay ngayon ng mga rosaryo na may sa demonyo. Ayos ah. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong rosaryo. Pero pakatitigan at mapapansin na imbes na INRI ang nakalagay sa ibabaw ng crucifix ni Jesucristo, meron itong mga araw sa apat. Oo nga, no, ano naman ang connection nun? Yun na may araw. So, alam niyo kung bakit INRI yung nakalagay? INRI. Ang nun, 'di ba? Jesus of Nazareth, King of Jews. Kasi ang ibig sabihin INRI, Jesus Nazarenos Rex Jesus Nazarenos Rex Euderum. Tama ba ako? Jesus Nazarenos, hari ng Hudyo. Nasulok ng King of krus. Jews. May ahas ding nakapulupot at thorns sa likod ni Kristo. Hindi raw ito rosaryo ng mga Katoliko. Sa halip, isa raw itong satanic rosary na may kakayahang maghasik ng lagim. Marami ang natakot sa balita. Ang mga bumibili tuloy ng rosaryo sa Quiapo, mas nagiging metikuloso. Baka kasi makita ko rito baka mahalo. Tinitingnan ko na yung mga signs niya. Kasi meron daw parang ahas yata yan. Tapos may sun sa taas. Krus na may mga ahas daw sa may sa may krus. At inspection niya, walang ganun dito. Ayon sa Deliverance Wait, sino doon? Sinong nag-manufacture nun? Sinong gumawa nun? So, meaning evil yon yung nag-manufacture nun. at Chief Exorcist na si Father Nonet Legaspi, laking gulat daw niya na sa taong Long hair si Father ah. merong nag-surrender sa kanila ng Satanic Rosary dito sa Pilipinas. Misteryo para sa kanila kung saan ito nagmula at paano ito unti-unting kumalat. Ang demonyo pwede raw talagang pamahayan ang mga gamit kahit pa religious images. When people invite us para magkaroon ng deliverance session sa kanilang mga bahay, we always require them muna to prepare themselves spiritually. Kasi ang infestation is, may mga demonic influences, mga demons attached to objects. Some of them are innocently religious ang itsura. Because of this, we encountered people surrendering to us some of their religious items. Ganyan ang alam ng demonyo. If this particular cursed object, which belongs to Satan, is in your possession, is in your person, then you belong to me. Ganyan sila. And that is why they inhabit places, they dwell in places where they have the most things that they have. Pero ang tanong ko naman, 'di ba? Let's say demonic yung object, no? Yung mga willing sumagot diyan na pwede mag-explain. Let's say demonic yung ano na yun. Pero magdadasal ka naman eh. 'Di ba? Hindi ba matatalo niya yung pagka-demonic nung object na yon? Pero kung tutuusin mo kasi parang plastic na hinulma lang yun eh. Let's say, ano ba ang action figure ko dito na... Ito, let's say, si Slimer, 'di ba ito ay action figure ng multo, ng bad spirit. Dahil ba yun yung nito, papahamahayan na siya ng, ng demonyo?
'Di ba? Dahil yung sinisimbolize nito katulad niyan hinulmang plastic lang naman 'yan eh. O granting na evil 'yan, pagdadasalan ko naman eh. Hindi ba magwawagi? Kasi hindi naman ako aware na 'yan ay evil rosary. Yan ay rosary ng demonyo. Hindi naman ako aware, pero ang dasal ko naman ay para sa Diyos din naman na sa guidance ni God hindi ba ma-overcome niya yung pagka-demonyo? Kasi parang 'di ba ito ay plastic lamang. Ang demonyo ay yung sa gawain, tama ba ako? So sorry, medyo lutang ako. At kapag nalaman daw nila na nagmamay-ari ng sinasabing satanic rosary ang isang tao, We don't confiscate them, we just ask them, gusto nyo bang isurrender ito? We don't just throw them away, we first cast out or break the spells or curses sent doon sa images na yan, and only then we do our own right disposing of them properly. may palatandaan din daw para malaman kung may demonyo sa inyong paligid. Pagka may mga tao na nakakaamoy ng very Supre. pungent smell, that really bad odor, no? The sign of that is the presence, demonic presence. Ang ina ni John, Sabi naman ng iba, daw yan parang amoy daw ng wini-welding. Asopre. Diba? Or nabubulok na karne, or pangalan, may naamoy raw na kakaiba sa kanilang bahay. May mga times na sinasabi niya sa bahay, may amoy kanal. Though, Bakit hindi ka na naliligo, kuya? or di ka nagtututbrush? Hindi, joke lang pero minsan pag sinasabi po niya yun, minsan hindi ko naman po naamoy. Ang nanay niya, bilang Katoliko, nakagawian na raw talagang magdasal ng rosaryo. Kaya nabahala si John matapos niyang mabalitaan ang di manoy satanic rosary. Right after that, naghanap po ako ng gano'n na similar sa bahay. And true enough, meron po akong nakitang isa. Then kinabukasan po, naghanap po yung ate ko dun sa sasakyan po ni Papa. And nakahanap din po siya ng isa. Most probably kasi mga bigay po yun. Mga bigay from friends. Ang suspetsa ni John, baka raw may kinalaman ang mga rosaryong ito sa pagsama ng kalusugan ng kanyang ina. Pinaka-original po. Diyan na naman tayo sa salakayin ng confirmation bias Since nalaman mo na meron kayong pagmamay-ari na evil rosary, lahat na lang ng kamalasan na mararanasan ng pamilya niyo, isisisi niyo na doon. 'Di ba? Yung mga pagkakasakit na yan, nararanasan naman ng ibang tao yan na walang rosary Confirmation bias na lang to. Doon si sa pneumonia. Just last month po na hospitalized. Okay lang ganito, no? Nagkaroon kayo ng evil rosary, then may sinapian sa inyo. Yung anything na parang demonic talaga yung dating. Or biglang nagbago ang ugali. 'Di ba? Yun, pwede pang, pero yung nagkakasakit, yung halimbawa minalas ka sa pera, parang hindi naman makatwiran yun na dahil dun sa rosary ba yun. Parang na lang yun confirmation bias lang. For 1 week. Then after of series of lab tests, CT scan, ultrasound, ang pinaka-final diagnosis pa lang po ay suspicious malignancy. Baka inisip po inatake naman po physically yung mother ko naman po. Well, kung isa na rin po kasi mas ang pinaka-everyday po talaga nagdadasal ng rosary ay si mama. Ang satanic rosary is Parang ironic nagdadasal ka na nga. Tapos ikaw pa yung Hindi ba pwede yung let's say evil yung rosary mo habang nagdadasal ka, nilalabanan niya na yung pagka-evil nung rosary. 'Di ba? Meron nga diyan mamamatay tao sobrang healthy Mas evil 'yon. 'Di ba? Hindi naman ba't hindi binibigyan ng sakit yung mga yun? Kung talagang ang nagdulot nung sakit nung mama mo or nung tatay mo ay dahil sa paggamit ng demonyong rosary. May mga taong mas demonyo pa dyan yung mga mangungurakot na politician hindi naman nagkakasakit 'Di ba? Yung magnanakaw sa pondo ng
Mas kademonyohan yun kaysa yung magmay-ari ka ng isang plastic na pinaniniwala ang evil. Di ba? Tender na raw Hindi, nila. hindi ko lang kasi nakukuha yung logic nun. Sorry ha. Siguro may explanation kayo dyan. Pwede nyo naman sa akin i-share. Huwag nyo lang naman ako awayin. Pero hindi ko lang kasi talaga nakukuha yung punto. na pagmamay-ari ka ng plastic na hinulma na sa puso't isipan mo, ang isip mo naman doon sa plastic na yun ay kasangkapan mo para makausap ang Diyos. Na wala naman sa pag-iisip. Di bali sana ganito, no? Alam mo ng demonyo yung rosary na yan, aware ka na demonic yung rosary na yan, na talagang tinatago mo pa. Hindi naman siguro tanga yung Diyos na isipin na masama ka na, di ba? Hindi, nakuha nyo ba ibig ko sabihin? Kasi ang evil kasi nasa pag-iisip natin eh. Yung mga alam nating mali na, gagawin pa natin. Let's say halimbawa, no? Alam mong bawal mangopya. Sinabi na ng teacher nyo, no? Bawal mangopya. Tapos ikaw gagawin mo pa. Evil na yon. Masama na yon kasi bawal eh. Pero yung mga bagay na hindi ka aware, lalo na kung ganyan lang na hindi mo naman alam na ano yan eh. Na masama yan. Parang 'di ba sa Bible, ang mga pinaparusahan lang yung mga taong kahit alam na nila, ibasahin natin ano. Kasi for me hindi pa kino-consider na evil yun eh. Hanapin natin talata na yun. Saan ba nakalagay yun? Ito. Sa Santiago 4:17. Sabi sa talata, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Pero same concept pa rin kung alam mong mali, ginagawa mo pa rin. Alam ko may talatang ganun eh. Pero same concept, no? Kung alam mo ng... Wait ha. Itong talata na to. Pakitulungan nga ako. Wait ha. Alam ko may Bible verse na ganun eh. Wala, hindi ko. Mukhang yun na yun yata. 'Di ba? May mga time na pag alam mong mali tas ginawa mo pa. Yun yung kasalanan, pero yung hindi mo naman alam, no? Magkaiba ito do sa concept nung batas na ignorance of the law excuses no one. Hindi naman tayo nag-uusap ng tungkol sa batas ng tao eh. Ang Diyos kasi naniniwala ko maunawain 'yan. 'Di ba? Let's say halimbawa, no offense dito sa religion na to, bawal kumain ng pwedeng kumain ng dinuguan halimbawa dito sa religion na to. Now, nung nakapakinig ka na ng aral ng ibang religion na bawal talagang gumawa nun, ano yun eh, may intindihan ng Diyos yun kasi hindi mo pa alam yung totoong aral. 'Di ba? Tama ba ako? Ngayon, nalaman mo na yung totoong aral, tapos ginawa mo pa, ano na yon? Yun na yung kasalanan. 'Di ba? Alam ko may talata talaga nun eh. Hindi ko na lang talaga mabasong kailan. Pero yun ang ano ba ibig ko sabihin tungkol doon sa mga sinasabi kong yun. Katulad nito rosary, hindi mo naman alam na evil yan eh. 'Di ba? Ang alam mo yan ay kasangkapan mo para makausap ang Diyos. 'Di ba? Yan ang paniniwala. Paniniwala po ito ng mga Katoliko ha. Labas yung ibang religion dito. Yung ano mo na yun, yung nasa puso mo kasi na yun, ay para sa Diyos yun. I don't think na may kinalaman
yung evil rosary doon. sa pare. Gayunpaman, nangingilabot pa rin si John na minsan nagkaroon sila nito. Pag naalala ko, natatakot talaga ako. Mas magtiwala lang. Actually nga, kung iisipin mo, kahit na hindi pa demonic rosary yan, rosary itself, labag na sa Biblia yan eh. Tama ba ako? Minodify lang ng Katoliko yan eh. Bigyan ko kayo ng example ha. Kasi yung, di ba, paulit-ulit na dasal yan, bawal yan eh. Tamo dito, paulit-ulit. Sabi sa Mateo 6:7, mga kababayan ko, ito yung old translation eh. 'Di ba? At sa panalangin, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Na gaya ng mga ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Bawal yan eh. Pero pagka pumunta ka sa Bible ng Katoliko, Mateo 6:7, minodify na ito ng Katoliko eh. Mateo 6:7 sa magandang balita. Tingnan natin magandang balita ha. Diba? Pagdating sa magandang balita Biblia, binago na nila yung verse kasi tatamaan yung rosary niyan eh. Sa panalangin nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na. Inalis na nila yung word na paulit-ulit. Dito, maraming salita na walang kabuluhan. Sa magandang balita to na translation na salin. Di ba? May magagalit ba sa akin? Pero pagka ang translation mo ay yung ang dating Biblia, lilipat ko sa same verse ang dating Biblia translation naman. Anong sasabihin? Oh. At sa panalangin, wag nyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, di ba? Pero sa translation ng magandang balita Biblia, walang maraming salita. Hindi siya paulit. Di ba, men? Anyway, bahala naman kayo na, faith nyo naman yan. Sinabi ko lang. Di ba? Objective naman yung sinabi ko na pagka sa translation ng Katoliko, wala yung word na paulit-ulit kasi magko-conflict sa rosary nila. Pero pag sa yung generic na Bible, nandun yung word na paulit-ulit. Talaga kay God. Sa Diyos lang daw sila lumalapit sa pag-asang bubuti ang lagay ng kanyang ina. Yun lang naman din po talagang kailangan kong paniwalaan eh. Na talagang gagaling si mama. Whatever happens pa rin naman po, I'm still trusting the Lord for my mom. Si Ernesto, nakakuha rin di mano ng pinaniniwalaang Satanic Rosary. Taong 2015, meron daw nag-abot nito sa kanya sa labas pa mismo ng simbahan. Nagsimba po ako noon, tapos nung pababa ako, inabot po sa akin yun. Rosary po, ba't po ako tatanggi po doon. Pero wala po sa isip ko na kung ano po yun. Ang alam ko, rosary, kaya po tinanggap ko. Mula raw, nung napasa kamay niya ito, nagsunod-sunod ang kamalasan sa kanilang pamilya. Halos gabi-gabi rin daw siyang binabangungot. Sabi may white lady na no? Parang magugunaw. Kasi inabot po ako nung... Mga KMJS talaga pag may white lady na agad. Naagnas po yung mukha, tapos may sungay po. Tapos takbo lang po ako ng takbo. Tapos yun po, nahawakan niya yung anak ko. Doon na po ako nagising. Tila meron din daw nagpaparamdam sa kanilang bahay. Sunod-sunod na yung Nakakakita rin daw ang kanyang mga anak ng masasamang elemento. Apo, yung pamangkin ko po, yung anak po ng kuya ko, may nakita raw po na babae na nakaputi, pababa po ng hagdan. Minsan Takot no? Nakapansin ko parang may dumaan, susundan ko, wala naman po, papunta CR. Yung asawa ko lagi na may tulo. Tapos konting, kahit biro lang po ng konti sa kanya. Yan, pwede pa yon yung mainitan ng ulo, yung magagalitin, naging magagalitin. Pwede pa yan, pero yung iba... Sa akin kagad. Dito po yung hagdan na... sign ng may pumapanik. Dito po yung bintana dati. Kaya tinakpan na po namin para hindi po kita yung hagdan, para hindi rin po makita ng mga anak ko yung
nakikita po na pumapanig. Kaya nung nabalitaan ni Ernesto ang tungkol sa satanic rosaries, sinipat niya agad ang kanyang rosaryo. Doon niya nakita na hawig ito sa deskripsyon ng kontrobersyal na rosaryo. Yun napanood ko nga po sa unang irit, ang sabi, wag daw po itapon, ang gawin po, isoli sa kaparian kasi pag tinapon, baka may makakuha pang iba. Agad daw tinanggal ni Ernesto sa kanilang Santo Niño ang rosaryo at sinilid sa isang lalagyan. Nito lang Sabado, isinurrender niya ito sa mga alagad ng simbahan. So ito po yung sinurrender ni Kuya Ernesto na satanic na rosary. And meron pong Simbahan, pastor? amulet. Explain ko sa kanila na ang kaaway, ang demonyo, pwede siyang mamugad maging sa amulet. So ang gagawin po natin dito, susunugin po natin. Thank you, Jesus. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon para pabasbasan ang kanilang bahay. Pagka yung nag-pray sila, lalo kami guluhin. Yun lang pinapangamba ko po nung wala pa po sila. As nung ito, nung nag-pray naman po kami, medyo okay na po, na wala na po yung pangamba ko po. In an instant, ano? At sa mga nagdududa at nagsasabing fake news lang ang tungkol sa mga isinumpang rosaryo, may paalala si Father Nonet. You cannot be considered faithful if you do not believe in demons. Why? Because if you do not believe in the work of Satan or the demons, then you don't believe in Christ. Parang ang baliktad nun. So, maniniwala ka sa sasabihin ng mga demonyo? Hindi, baka ibig niya sabihin yung existence ng demonyo. Kasi parang medyo mali yung pag-deliver ni Father eh. Kailangan maniwala ka sa demonyo. Siguro ibig niya sabihin yung existence ng demonyo. 'Di ba? Hindi yung sinasabi ng demonyo. It's precisely why Jesus came to us, to save us from sin, to save us from them. Amen. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang ang pag-uusapan natin. Ano masasabi niyo sa atin na pag-uusapan? Comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po. Good night.